The rescue is over. The battle is won. The captives are free. Pero hindi pa po tapos ang Genesis 14. The greatest battle is about to happen. Anong pakikidigma po ito? Hindi po ito digmaan ng mga espada, hindi digmaan ng mga baril. Ito po ay isang desisyon na kailangan po nating pagdesisyonan. Ito po ay isang desisyon na kailangan nating tuldukan na. Sino ang tunay nating kakampi? Kanino tayo kabilang? Kasi kung titingnan po natin, di ba si Abram, iniligtas niya si Lot dahil sa relasyon niya kay Lot. Pero mamaya, titingnan po natin yung the rest ng Genesis 14. Hindi lang, meron po siyang may dalawang hari na nag-approach sa kanya. At yun po yung babasahin natin ngayon sa Genesis chapter 14 verses 17 hanggang sumusunod. Sa pagbabalik ni Abram, pagkatapos niyang talunin si Haring Kedorlaomer at ang iba pang mga haring kasama nito, tignan niyo po, nanalo na si Abram. Ang sarap na nito, di ba? Let us celebrate. Woo! Panalo na tayo. Pero hindi pala doon natatapos. Minsan, diyan tayo pa nadadali ng kaaway at iyon ang titingnan natin ngayon. Kasi kapag nasa season tayo ng victory, hindi pala ibig sabihin nun na doon na. Minsan, when we are in the season of victory, that's the time that we are vulnerable sa kilos ng kaaway. Kasi bakit? When we are in that state, diyan tayo minsan nagiging komportableng muli. Diyan tayo nagiging complacent na muli. Kasi bakit? Napagtagumpayan na natin . Kung napagtagumpayan na natin to, walang-wala na yung mga kasunod. Kayang-kaya na natin yan. That's when pride can come in again in our lives. Kaya titignan po natin, sino yung dalawang hari na nakasalubong o na-encounter ni Abram after niyang magwagi sa labanan. Sinalubong siya ng hari ng Sodoma. Dito syempre, kung babalikan po natin ano yung sitwasyon, sino ba yung sinakop ni Haring Kedorlaomer? Yung 5 kingdoms kabilang ang Sodoma. So dito, technically, siguro nasa isip ng hari ng Sodoma, kakampi niya si Abram. Kaya sinalubong na niya. Kumbaga, parang salubungin natin ang ating tagapagligtas. Sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa libis ng sabi na tinawag ding libis ng hari. Pero ito pa, dinalhan siya ni Melchizedek, hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos ng tinapay at alak. Biglang may bagong Sino tong si Melchizedek? Napag-aralan na natin to before pero nawa may makita tayong mga bagong revelation na ituturo sa atin na galing sa kaharian ng Salem, may isang hari at isang pari. So isa siyang royal priest na nagdala ng tinapay at alak kay Abram. At ito po yung ginawa ni Melchizedek. At binasbasan, pagpalain ka nawa Abram ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang 10 bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam buhat sa labanan. Mamaya mas titingnan pa natin yan. Tapusin po muna natin ang pagbabasa. Sinabi naman ng hari ng Sodoma kay Abram, ano po yung ginawa ni Melchizedek kanina?
dinahal niya ng tinapay at alak. Parang ano no, parang familiar sa atin. And then binasbasan, binless si Abram. Ito naman po yung ginawa, sinabi ng hari ng Sodoma. Iyon na ang lahat ng bagay na nakuha mo. Subalit ibalik mo sa akin ang lahat ng mga tauhan ko. Ngunit sumagot si Abram, sumumpa ako sa harapan ni Yahweh, ang kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Next natin. Nangako akong hindi kukuha ng anuman sa iyo, kahit kaputol na sinulid o tali ng sandalyas, para wala kang masabi na ikaw ang nagpayaman kay Abram. Wala akong kukuning anuman para sa sarili ko. Ang mga nagamit lamang ng aking mga tauhan ng aking tatanggapin, at ang bahaging nauukol sa aking mga kakampi. Hayaan ninyong kunin ni Aner, Eskol at Mamre ang bahaging nauukol sa kanila. At iyon po yung ending ng Genesis 14. So balikan lang po natin, next slide natin. Usually po kasi sa ancient, lalo sa ancient Eastern battles, after ng isang digmaan, yung mga nanalo, usually matatanggap nila una yung mga kayamanan ng mga nasakop nila. So dito sa nabasa po natin sa chapter 14, si Abram po yung nanalo na yun. Although hindi naman siya hari, pero siya yung nakasakop, nakatalo kay Kedorlaomer. So in short, dapat sa kanya lahat nung kayamanan. At ganun din, sa kanya dapat lahat ng parangal. Naalala niyo po si David, hindi pa siya hari nito nung natalo niya si Goliath. Good as natalo na nila ang buong Philistine nun eh. So kasi ang representative ng mga Pilisteo si Goliath, representative ng Israel si David. So nung natalo ni David si Goliath, grabe yung celebration, yung honor. Talagang pinarangalan si David na nakatalo kay Goliath, na lahat natatakot sa kanya. And kasama ng honor, syempre yung recognition. That's why nga parang lalong mas kinabahan si Haring Saul kasi ito na nga yung parang ito na yung susunod na hari ng Israel. Kasi may recognition. And ganun din, binibigyan ng tribute lalo nung mga sa context na to, yung 5 kaharian. Kasi di ba sila yung nasakop nung allegiance nila Haring Kedorlaomer. Kumbaga, nagbibigay sila ng pasasalamat, tribute, o tanggapin mo ito bilang pasasalamat namin sa iyo. At lahat ng yon inoffer kay Abram. Kasi sa bawat tagumpay natin din sa buhay natin, kahit halimbawa sa trabaho, na-promote ka, di ba? May kaakibat na reward. For every victory, there's a reward. And everyone expects to receive something. Pero dito makikita po natin sa chapter 14, may dalawa palang choice. Tanggapin natin ito o tanggapin natin yung ino-offer ng isa pang hari. Kasi bakit? Next slide natin, Tige. Ganun pala, kada tagumpay, may dalawang nag-o-offer galing sa dalawang magkaibang kingdom at dalawang landas na pwede nating tahakin. Kaya napakahalaga po nito na pag-aralan natin kasi kada tagumpay pala natin sa buhay natin. Naniniwala po ba tayo? Tayo ginawang mananagumpay ni Yahweh? Amen? Naniniwala po ba tayo? Nananampalataya tayong ginawa na tayong mananagumpay ni Yahweh? Amen? So kung nananampalataya tayo doon, expectation natin syempre sa buhay natin na nilalakaran ngayon, marami tayong mga tagumpay na mararanasan. Amen? At kung marami tayong tagumpay na mararanasan din natin ng pagpili.
Kung ang pipiliin natin ang offer ng hari ng Sodoma o ang pipiliin natin ang offer ng hari ng Salem. Ano po ang pipiliin natin? Kayamanan at karangalan? O ang pipiliin natin, instead na mag-receive tayo ng kayamanan at karangalan, tayo ang magbibigay ng kayamanan at karangalan? Mamaya mas titingnan natin yan. Pero alam naman po natin ang obvious choice dito. Ang King of Sodom. Ay, hindi pala. Ito. Na sa bawat tagumpay natin, ang expectation ng mundong ito, nanalo ka, ikaw ang kakabig. Pero ang sinasabi ng salita ng Panginoon dito sa Genesis 14, nanalo ka, ikaw ang magbibigay. Amen? Ang King of Sodom, anong inoffer niya? Worldly power. Malamang allegiance sa kanyang kingdom. Wealth. Self-interest. Human glory. Pero si Melchizedek, anong ino-offer niya? Righteousness, peace, ang kaharian ng Panginoon, at ang divine blessing ni Yahweh. At titingnan po natin, dito na tayo magfo-focus kasi ito na yung pinili natin. Final answer na po ba tayo? O ilipat natin? Final answer na? Pindutin ko na? So kung ito na, kilalanin natin, sino ba itong King of Salem? Sino ba yung Melchizedek na yan? Sino ba tong bigla na lang sumulpot out of nowhere? At sino ba tong Melchizedek na to na kahit si Haring David, si Apostol Pablo, ay nabanggit niya itong karakter na ito na mababasa natin sa ilang bersikulo lang naman sa Genesis chapter 14. At ano yung significance niya po sa atin? Gaano kahalaga na maintindihan natin kung sino si Haring Melchizedek? At papaano yan makukonekta sa kung sino tayo ngayon? Kasi may connection po yan. Hindi man tayo direktang descendants ni Aaron na mga Levita, si Melchizedek ang magiging sagot po natin. Paano tayo makakasagot, makakatugon dun sa pagkatawag sa atin na tayo ay mapapabilang sa isang bayan ng mga royal priest. Kasi iyan po yung sinabi ni Apostol Pedro sa atin. Tayo mga bayang hinirang. Tayo po yung mga royal priests. At yung pagka-royal priest po natin ay nakaugat dito po sa haring ito na pag-aaralan natin ngayong umaga. Amen? Kaya 11:20 pa lamang po. So, kaya namang mag-extend, no? Amen? Pero mabilis lang po ito. Tingnan po muna natin anong ibig sabihin mismo ng pangalang Melchizedek. Melech, ibig sabihin king. Sedek, ibig sabihin righteousness. So, in short, yung name mismo ng Melchizedek, ibig sabihin ay king of righteousness. Hari ng katwiran. Tuwid na daan. Amen? At yun naman kanyang pinaghaharian ay ang kaharian ng Salem. Kung saan ang ibig sabihin daw po nito ay shalom, peace, wholeness, and completeness. So, siya din ay King of Peace, King of Righteousness, and King of Peace. Kaya ngayon tingnan po natin yung account ng Hebrews chapter 7 kung saan isinare ni Paul yung kanyang understanding dito sa account ni Haring Melchizedek. At dito rin medyo controversial itong chapter na ito, pati yung chapter 8 kasi maraming gumagamit nito
na sinasabing, ayan, done away with na ang Torah. Pero tingnan po natin ngayon kasi ang context po niya is a royal priesthood. Kaya tingnan po natin, basahin po natin. Sabi ni Apostol Pablo, ang Melchizedek na ito ay hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melchizedek at siya ay binasbasan nito. Ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang 10 bahagi ng lahat ng nasamsam niya mula sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalang Melchizedek ay hari ng katwiran, at dahil siya'y hari din ng Salem, ang ibig sabihin siya ay hari ng kapayapaan. Next natin, si Haring Melchizedek din ang unang pari na naitala sa scripture, sa Torah. Kasi di ba kung mababasa po natin yung instruction ng pagiging pari, ito ay accounted pa sa panahon ni Moses. Ito panahon ni Abraham. So wala pang concept ng hindi sa walang concept ng priesthood, pero na-reiterate lang, na ilathala lang nung panahon ni Moises. Kasi malinaw na malinaw, panahon ni Abraham, meron ng priest. At sinabi doon, siya ay pari ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Malinaw na pari para kay Yahweh, hindi siya yung pari para sa ibang mga Diyos-Diyosan. Siya ay isang pari, hindi siya Levitical priest. Kasi hindi naman siya galing sa lipi ni Levi, kasi wala pang ang Israel nitong panahon na ito eh. Pero siya ay pari na ibig sabihin nito, mediator ni Yahweh sa mundong ito. Amen? So, siya ay hari, siya ay isang priest, at sabi nga dito, this is unusual. Kasi nga, wala pa namang tabernacle nung panahon na yon. Hindi pa naglalakbay ang Israel, lumabas sa Egypt, ibinaba ang Torah at iba pang mga kautusan. Wala pa. In Israel, these offices would later be separated. Iba yung hari, iba yung priest. Diba? Si David, hari, saan siya galing? Sa lineage ni Judah. Ang mga pari, si Aaron, lineage ni Levi. Pero si Melchizedek, he is both a king and a priest. At dinify po niya yung usual na rule na pag mga hari, lineage ni Judah, kapag priest, lineage ni Levi. Dahil wala pa naman nun eh. Yet Melchizedek combines both. So medyo talagang mapapaisip tayo, sino ba itong Haring Melchizedek? And kakilala siya ni Abraham. Kasi sinalubong pa nga niya si Abraham eh. At di ba nabasa din natin, nagbigay ng tithes si Abraham. Mamaya mas titingnan pa natin yun. Magpatuloy tayo sa pagbabasa. Walang nabanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya'y pari magpakailanman. Tulad ng Panginoong Yeshua, na siyang ating mediator forever. Kaya nga, bakit po tayo every prayer natin sa pangalan ng Panginoong Yeshua? Kasi ang Panginoong Yeshua ang nagko-connect sa atin at kay Yahweh. Kaya lahat ng panalangin natin, gano'n natin siya ina-address. Sabi pa po ni Haring David sa mga salmo, si Yahweh ay may pangako at ang kanyang sinabi, hinding-hindi magbabago. Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Specific, hindi kasi ayon sa pagkapari ni Aaron, hindi ayon sa Levitical priesthood. May kakaibang way na maging pari, maging representative tayo ni Yahweh sa mundong ito.
iyon ay ang pagkapari sa pamamagitan ni Melchizedek. So dito, mas titignan natin at malinaw sa atin ngayon, between sa hari ng Sodoma at sa hari ng Salem. Next natin, Melchizedek is the greater king. At sino nga ba itong greater king na ito? At ano yung malinaw na katangian niya na kailangan maintindihan natin? At siguro medyo nagigets na natin na si Melchizedek is a representation ng Panginoong Yeshua. Hindi natin alam, hindi natin sure kung ang Panginoong Yeshua at si Melchizedek ay iisa, pero ang sure tayo, ang daming references sa scripture na it says kung sino ang Panginoong Yeshua, parang similar sa kung sino si Melchizedek nung panahon ni Abraham. Pero ang tingnan natin, ano nga ba yung katangian ng isang greater king? Kung si Abraham, pinili niya si Haring Melchizedek, tayo naman po ngayon, pinipili po ba natin ang Panginoong Yeshua na maghari sa buhay natin? Amen? O ito po yung mga lilinawin natin. Number 1, the greater king is greater than Abraham. Kasi alam niyo po sa buhay natin, kung tayo si Lot, may mga Abraham po tayo sa buhay natin na tumulong sa atin na makalaya, tumulong sa atin na makaahon sa buhay. Yung itinuturing natin na yung sabihin na natin may utang na loob tayo. Amen? Pwedeng sa magulang natin, di ba? Pwedeng sa kapatiran natin dito, pwedeng kaibigan natin o kamag-anak natin na tumulong sa atin nung tayo nangangailangan. Sila yung mga Abraham ng buhay natin. Pero, ang lilinawin po natin dito, yung greater king, si Abraham kay Melchizedek yun, sa atin, ang Panginoong Yeshua, ang Panginoong Yeshua ay higit pa din doon sa mga Abraham ng buhay natin. Amen? Kasi minsan, diyan tayo din nahihirapang magdesisyon. May hinihinging pabor sa atin yung mga Abraham ng buhay natin. Kaso parang mako-compromise naman yung pagsunod natin sa Panginoong Yeshua. Anong pipiliin natin? Sige na nga, pagbigyan ko kasi may utang na loob ako. Babalikan naman natin ngayon. Meron po ba tayong gratitude naman sa pagliligtas ng Panginoong Yeshua sa atin? Lagi nating tatandaan, may mga ginagamit si Yahweh na tao para tayo ay mailigtas sa isang certain situation ng buhay natin. Pero, hindi ibig sabihin nun na yung tumulong na yon ang magiging hari ng buhay natin. Ang hari ng buhay natin at mas higit na hari ng buhay natin ay ang Panginoong Yeshua. Si Melchizedek, anong binigay niya kay Abraham? Blessing. Si Abraham, anong binigay niya kay Melchizedek? Yung tithes niya. Yung ikasampung bahagi ng kanyang mga nasamsam doon sa kaharian ni Kedorlaomer. Dito makikita natin kung papaanong ino-honor ni Abraham si Haring Melchizedek. Nanalo na siya eh. Kanya dapat yon. Anong ambag nitong si Haring Melchizedek? Kung titingnan lang natin, halimbawa, Saya, ikaw si Abraham, sinakop mo ang kaharian ni Aaron. Ha? Kasi di pa uwi ka na, dami mong daladalan, dami mong nakuha. Tapos biglang nandito si Haring Noah. Sinalubong ka. Wala naman siyang wala siyang itinulong doon sa digmaan.
pero kailangan mo siya bigyan. Parang sasabihin natin, parang ang unfair naman nun. Di ba? Kung titingnan natin dun sa context na wala siyang itinulong dun sa digmaan, wala nga ba? Balikan po natin sitwasyon dun sa digmaan. Ilan yung tauhan ni Abraham? Ni Abram? 318. Ilang malalaking kingdom yung kailangan nilang talunin? 4. Sa tingin nyo, may chance yung 318? Parang malabo, di ba? Ibig sabihin po nun, for sure may divine intervention. Bakit nanalo si Abraham? At yun yung madalas hindi natin nakikita. Akala natin yung tagumpay natin dahil lang sa atin. Kasi bakit? Kinaya ko eh. Nadiskartehan ko. Ay, ako to eh. Pero lagi nating tatandaan sa bawat panalo natin, meron tayong kasama. May tumulong sa atin, hindi man natin namamalaya. Mga pagkakataon na pagod ka na, pero bakit kinakaya pa din araw-araw? Huwag na tayong magtaka. Kasama natin ng Diyos. Amen? And that's the greater King na ino-honor din ni Abraham. Kaya ang dali niyang ibigay ang ikapo. Kasi bakit? In the first place, dapat nga, hindi naman akin to, Panginoon. Ako'y nakikisalo lang sa tagumpay na idinulot mo sa buhay ko. Ano ba naman yung 10 bahagi? Tsaka dito makikita natin, kung may ikapo na, nung panahon ni Abraham, sinasabi nung iba, done away with na yung utos ni Moises. Na ikapo na yung wala na yan ngayon. Bakit si Abraham nakapag-ikapo? Wala pa namang Moises na ipinapanganak. Ibig sabihin, it is a concept way before Moses. Na yung 10 bahagi ibinibigay. Sa tingin nyo, anong reference ni Cain at ni Abel sa pag-aalay ng kung ano man kay Yahweh? Kasi from the beginning, anak ni Eva at ni Adan, may ino-offer kay Yahweh. Panahon ni Abraham, may ibinigay sa pari. So tayo po dapat i-honor natin yung kadakilaan ni Yahweh. Sabi nga ni Apostol Pablo, see how great this man was. How great is our God. Talaga bang laman ng puso natin na dakila si Yahweh? Naiintindihan po ba natin talaga kung gaano makapangyarihan yung Diyos na sinasamba po natin? Sabi nga po dito, in Jewish thought, Abraham is the patriarch. Abraham is the father of the nation. Abraham receives God's promises. Abraham is great. Amen? Siya ang father of faith. Sa kanya nagsimula. Amen? Siya ang father ng Israel. Walang Israel kung walang Isaac. Walang Isaac kung walang Abraham. Yet Abraham receives a blessing from Melchizedek and he gives a tithe to Melchizedek. Kahit isa ng great individual si Abraham, alam niya may greater Melchizedek na kailangan niyang i-honor. Ganon din po sa atin. Abraham na yan, no? Sino ba tayo para magmalaki pa? Kumikita ka na ng
40,000 buwan-buwan. Para bang ang hirap ibigay ng 4,000. Wala, ang laki na nito. Dami ko nang mabibili dito. Pero hindi. Para ito sa aking Panginoon. Walang pag-aatubili, walang alinlangan, walang lungkot sa puso. Kahit na may kirot kang mararamdaman dahil sa ating pag-honor na may greater na hari na tayong kailangan paglingkuran, ibibigay natin iyon. Ganun pala yun. Yung pagbibigay pala ng ikapo is honoring kung sino yung hari ng buhay mo. Kung di natin maibigay yung tithes natin, para bang hindi natin kayang parangalan si Yahweh sa kung ano yung dapat para sa Kanya. Parang sinasabi natin, hindi mo deserve, Panginoon, ng 10% bahagi ko. Iyon kasi yung standard. So parang dapat ang mindset natin at least 10%. It won't go down from there, but it can go up from there. Kasi sa ganun po natin mapaparangalan ang Panginoon. Balikan natin yung Hebrews 7. Sabi doon, ayon sa kautusan, ang mga pari mula sa angkan ni Levi ay inutusang kumuha ng mga ikapu mula sa mga Israelita na kanilang mga kapatid, kahit ang mga ito ay mula rin kay Abraham. Si Melchizedek ay hindi kabilang sa lipi ni Levi, ngunit tumanggap siya ng 10 bahagi mula kay Abraham. At pinagpala niya ang taong ito na pinangakuan ng Diyos. Hindi maipagkakaila na ang nagbibigay ng basbas ay mas dakila kaysa sa kanyang binabasbasan. Amen? Malinaw dito na ini-establish, bagamat malayo na ang narating ni Abraham, batid din niya sa sarili niya na kailangan niyang i-honor sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang 10 bahagi ang isang greater individual sa kanya. Sa atin ngayon, ang Panginoong Yeshua. Sabi nga dito, next slide natin, many people admire Abraham's faith, pero we are called to honor Abraham's king. Pwede nating gayahin ng example ni Abraham. Pwede tayong humanga sa kanya. Pero dapat maging malinaw din sa atin, hindi si Abraham ang Diyos natin. Hindi si Mama Mary ang dadalanginan natin. Hindi ang mga saints sa ancient times o sa panahon ng pagkamatay ng Panginoong Yeshua ang ating lalapitan. We have to honor Abraham's king. We have to honor Yeshua. Amen? Kapag tayo may problema, one way to honor our king is lalapitan natin. Siya ang una nating lalapitan. Hindi ang kung sino man. At ganun din sa mga biyayang ating ibabalik, sa Kanya natin yun ibabalik. Amen? Sabi nga, next natin, balikan natin yung verse 4. Tingnan ninyo kung gaano kadakila si Melchizedek. Ipinagkaloob sa kanya ni Abraham na ating ninuno ang 10 bahagi ng nasamsam niya mula sa labanan. Paano natin mapapakita na dinadakila natin si Melchizedek? Binigyan na ni Abraham yung example. Ipinagkaloob ang 10 bahagi. Hindi siya tayo magkakaloob
ng ng bahagi ng ating biyaya dito dahil ay totoo naman para sa operating expenses ng kahal, para makatulong, pero hindi lang iyon ang motivation. Ang main na dahilan bakit tayo nagbibigay para parangalan ang ating dakilang hari. Amen? Huwag nating hahayaan na mahadlangan tayo ng kaaway. Hirap-hirap mo na nga, mag-aabot ka pa dyan. Hindi eh. Mas dakila ang hari ko kaysa sa kahirapang nararanasan ko ngayon. Kasi bakit ang mundong ito, ang tinuturo sa atin, consumer mindset. Kabig, kabig, kabig. Pero ano ang itinuturo ng salita ng Panginoon? Generosity. When you open your palms, your hands, that's when you will be able to receive the blessing from Yahweh. Kung tikom lagi ang ating mga kamay, masasayang lang lahat ng ibinubuhos na biyaya ni Yahweh. Dapat bukas po ang ating mga palad, lalo't higit sa pag-honor sa ating hari. May tinutulungan tayo, praise siya. Meron tayong mga pangangailangan na pinagkakagastusan, praise siya. Pero wag nating kakalimutan, i-reserve ang ikasampung bahagi. Amen? Nagkukulang ka man, abundant man ang natatanggap mo, basta sa bawat natatanggap natin, ang ikasampung bahagi ay sa Panginoon. Paano naman yung pastor? Kulang na nga. Ang itinuturo sa atin ng Panginoon, hindi naman tayo'y babawasan, kundi tinuturuan tayo ng Panginoon na magtiwala sa Kanya. Subukan lang po natin. Ang Panginoon, hindi niya tayo pagkukulangin. Tingnan po natin, maging tapat po tayo sa mga ikapu natin. May gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Mag-shift yung mindset din natin. Mahirap? Opo, lalo kapag gipit ka. Si pastor sinasabi lang yan kasi hindi naman gipit si pastor. Siguro po, pero po, sineshare ko lang po kung ano yung nasa salita ng Panginoon. Na wag po nating maliitin ang dakilang hari na meron tayo. I-honor po natin siya maging sa kakarampot na meron po tayo. At i-honor din natin siya kung ang meron tayo ay medyo sagana na. I-honor natin siya sa kahit anumang kalalagayan ng ating bulsa. Kaunti, okay lang. Marami, okay lang din. Basta ibibigay natin ang ikasampung bahagi. Amen po? Number 2, the greater king is the everlasting priest. Kasi yung Levitical priesthood po, it was temporary. Ulit-ulit yung sacrifices na kailangan, di ba? May iba-ibang alay sila noon. Alay sa kapatawaran, yung daily na offering, weekly na offering, monthly na offering, feast offering. Pero yung pagkapari sa order ni Melchizedek, it is superior, it is eternal, and it is fulfilled sa Panginoong Yeshua. Sa papaanong paraan? Next natin. Under Moses, priests came from
Levi. Yet Melchizedek appears before Levi is even born. A priesthood that existed before Levi is greater than Levi. Abraham's tithe demonstrates submission doon sa pari. Basahin po natin sa Hebrews 7 ulit. Batay sa pagkapari ng mga Levita, ang kautusan na ibinigay sa mga Israelita, kung ang pagkapari ng mga Levita ay walang kapintasan, hindi na sana kinailangan pa ang ibang pagkapari na ayon sa pagkapari ni Melchizedek. At hindi ayon sa pagkapari ni Aaron, nang baguhin ang pagkapari, kinailangan ding baguhin ang kautusan. Dito yung medyo nagiging controversial na yung mga pinagsasabi ni Paul eh. Kasi pwede pala yun, babaguhin yung kautusan. Kasi binago yung sistema ng pagkapari. Pero kung titingnan po kasi natin, timeline-wise, binago ba binago ba ni Melchizedek yung pagkapari ng mga Levita? O meron na talagang naka-appoint na higher priest from the beginning? Kasi nauna si Melchizedek. Amen po. Kesa sa panahon ni Aaron at ang lineage ng mga Levita. Kasi galing din kay Apostol Pablo mismo sa Romans 7:12, sabi niya, the law is holy, and the commandment is holy, and righteous, and good. So dito, ang nililinaw lang po ni Apostol Pablo is yung sa konteksto ng royal priesthood. Na ang ina-explain po niya dito, dahil mga taga-Hebreo nga, yung mga Hebreo nga yung kanyang kinakausap, ina-explain niya bakit ang Panginoong Yeshua ang kailangan ng i-consider ngayon na tagapamagitan ni Yahweh at ng humanity. Kasi before, sino ba? Yung mga pari. Yung sa panahon nila Moses, the issue was never the Torah itself. Hindi kinailangan baguhin yung kautusan dito, hindi po ito the whole Torah. It is just about introducing ang Panginoong Yeshua. Amen po? Na bukod sa lipi ni Levi, andito na po, dumarating na ang ating Mesiyas. Na sinabi din, di ba sinabi din ni Haring David na merong darating na ang kanyang pagkapari ay ayon sa order ni Melchizedek, na hindi na natin kailangan ulit-ulitin yung mga ceremonial laws. Kaya tayo po dito mga kapatid, hindi po tayo nagkakatay ng tupa araw-araw, weekly. Kasi po ang pinakadakilang alay na ay ang Panginoong Yeshua. Amen po. Iyon po yung ina-explain dito ni Apostol Pablo. Sabi nga dito, next natin, ang ating Panginoon, ang Panginoong Yeshua, ang paring tinutukoy dito. Ini-introduce lang ni Pablo ang Panginoong Yeshua ay kabilang sa ibang lipi. Kasi bakit? Although si Maria ay galing sa lineage ng mga Levita, si Joseph ay sa Huda, kung saan ay wala ni isa man na naglingkod bilang pari. Alam ng lahat ng ating Panginoon na ang ating Panginoon ay mula sa lipi ni Huda, at tungkol sa liping ito ay walang sinabi si Moises tungkol sa mga pari. Kaya parang kasi di ba ano ang lineage ni Huda? Lineage ng mga hari. Lineage ng mga hari na naging pari. So parang same na same talaga si Melchizedek, ang Panginoong Yeshua. Isang haring
pari. So, yun po yung kailangan nating makita, na yung atin pong sinasamba ay isang paring magpakailanman. At anong sinabi ni Yahweh sa mga pari? Ano ang kanilang mana kay Yahweh? Yung pong ating mga ikapo. Nandoon na lagi tayong binebless ng Panginoong Yeshua. Nawa sa bawat basbas niya sa atin, sa bawat covering niya sa atin, sa bawat pagliligtas niya sa atin, ano ba naman po yung i-honor natin sa Kanya pabalik sa pamamagitan ng ating mga handog? Amen po? Kasi kailangan po ba ng Panginoong Yeshua yon? Yung pera natin? Hindi naman. Pero napakahalaga na ino-honor natin siya. Pinaparangalan natin siya sa ating mga buhay. Okay po, number 3. Mabilis na lamang po ito. The greater king possesses an indestructible life. Kanina, siya ay mas higit kay Abraham. Siya ay isang pangmagpakailanmang pari. At pangatlo, siya ay isang haring hindi masisira ang buhay. Isang haring mabubuhay magpakailanman. Lahat ng pari namamatay. Lahat ng pari namamatay. Lahat ng mga dinastiya, mga imperyo, mga kaharian natatapos. Pero ang ating mangliligtas nabubuhay magpakailanman. He's the only one who conquered death. Diba sinabi ni Apostol Pablo kanina, in-explain niya, Genesis intentionally records Melchizedek without genealogy, no birth, no death. Kaya maraming nagsasabi na mga scholars, actually si Haring Melchizedek, ang Panginoong Yeshua siya mismo. We cannot deny nor prove. Pero ang isang makikita natin, yung parallels hindi mo maitatanggi. Ang Panginoong Yeshua, siya din ang Prince of Peace, di ba? Siya ang nag-iisang nakalakad sa mundong ito na namuhay ng may katwiran, na hindi lumabag sa kahit anumang utos ni Yahweh. Basahin po natin ito. Ang bagay na ito ay lalo pa nating maliwanag, lalo pang naging maliwanag na magkaroon ng ibang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Naging pari siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailanmay hindi matatapos. At hindi dahil sa lahing pinagmula na itinakda ng kautusan. Ang buhay ng Panginoong Yeshua ay panghabang buhay. Ibig sabihin din po nito, o ang buhay niya ay magpakailanman, walang katapusan ng kanyang pagkapari, wala ding katapusan ang pwedeng pagkilos niya sa ating mga buhay. Basahin pa natin yung susunod. Bukod dito, kailangan noon ang maraming pari dahil namamatay sila at hindi nakakapagpatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Yeshua ay buhay magpakailanman, kaya't walang katapusan ang kanyang pagkapari. Anong ibig sabihin po nito? Kung walang katapusan ng pagkapari ng Panginoong Yeshua, wala na ding hangganan ang ating koneksyon sa Diyos Ama nating si Yahweh. Tayo makakapanalangin anytime. Tayo ay makakakonekta sa Kanya kahit anong oras, magpakailanman. Napakaganda po nun, no? Na kahit anumang nangyayaring kaguluhan dito sa mundong ito, pwede na nating maranasan yung kapayapaan kasi pwede tayong lumapit sa Kanya kahit anong oras. Sabi nga po dito, next natin, every kingdom in Genesis 14, ilan yon?
Siyam lahat-lahat. Yung 4 na malalaking kaharian at yung 5 kaharian, kabilang ang kingdom ng Sodoma. Lahat yon wala na ngayon. They have fallen. But the kingdom of Messiah still stands. Anong patunay po nun? Andito po tayo. Kabilang tayo sa kaharian ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, huwag po tayong mapanghihinaan kung tayo may mga pagsubok sa buhay. Kasi tayo po ay may haring pwedeng lapitan. May haring paring pwedeng lapitan. Hari na pari pa. Isang pari na maaasahan natin na magkokonekta sa atin kay Yahweh at isang hari na makapangyarihan sa lahat na kayang magbigay ng lakas sa atin. At ano pang kaya niyang ibigay? Number 4, last na po ito. The greater King gives eternal salvation. Na-rescue naman ni Lot. Na-rescue ni Abraham si Lot. Pero, isang beses lang. Na-rescue man ni Abraham si Lot mula sa puwersa ni Haring Kedorlaomer. Hindi na nailigtas ni Abraham si Lot, ang kanyang pamilya, noong ginunaw na ni Yahweh ang Sodoma. Hindi na lang kaharian ng kalaban ng Sodoma noon. Si Yahweh na mismo. Nakipaghagel pa si Abraham. Nung una, 100 nga ba, naging 50, naging 20, naging 10. Basta may 10 mananampalataya, hindi na niya gugunawin ng Sodoma. Kaso hindi umabot dahil pamilya lang ni Lot yung kabilang. Hanggang sa, ayun, may chance naman na makalaya. Nakalaya naman sila. Kaso lumingon yung asawa ni Lot, naging asin. Tapos, tumira si Lot at ang kanyang 2 anak na babae sang yungib. Nagkasala pa sila ng incest. At doon nanggaling ang lahi ng mga Moabita. Sa pagkakataon na yon, hindi na sila nailigtas ni Abraham. Pero ang kagandahan, yung greater King na sinasamba natin, ang ating manliligtas pang magpakailanman. Ang warranty, lifetime guaranteed. Lot would eventually face danger again, katulad ng sinabi ko po kanina. The Messiah rescues from sin, He rescues from death, and He rescues us from judgment. Hindi lang siya sa isang sitwasyon ng ating buhay. Kasi ganun po yung mga Abraham ng buhay natin. Nililigtas tayo sa sitwasyong ito, pero hindi inililigtas ang buhay natin mismo. Ang Panginoong Yeshua, saan niya tayo inililigtas? Sa panghabang buhay na kamatayan. Sa panghabang buhay na parusa ng nag-aalab na asupre. Saan niya tayo inililigtas? Sa mga kasalanan na naghahatak sa atin pababa para tayo maging alipin ng mundong ito. At inililigtas tayo mula sa paghuhukom ni Yahweh. Tayo ay binabalutan ng dugo ng Panginoong Yeshua para mapagtagumpayan natin lahat ng ito. Sabi nga dito sa Hebrews 7, dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos. Wala nang pipiliin. Hindi na yung nakapaloob lang na blood-related sa Israel, kundi tayo din pong naiugpong sa bayan na ito sa pamamagitan ng Panginoong Yeshua.
sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Sabi po sa John 10:28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang ganda po nun, no? Hindi tayo mapapahamak at hindi tayo maaagaw. Iniligtas tayo hindi lang from that moment. Iniligtas tayo at inilagay sa buhay na walang hanggan. Sabi nga po dito, your salvation is not sustained by your grip on God. Hindi tayo ang kumakapit sa Panginoon. Ang Panginoong Yeshua ang nag-alay ng kanyang buhay. We are saved and our salvation is sustained by Messiah's royal priesthood. Dahil sa Panginoong Yeshua, may napanghahawakan tayong kaligtasan. Hindi dahil sa kung gaano kadakila si Abraham, hindi sa kung gaano kabuti ang ating mga puso, kundi dahil sa pagiging hari at pari ng Panginoong Yeshua sa buhay natin. Anong ibig sabihin nun? Kailangan ang Panginoong Yeshua ang hari ng buhay natin. Siya ang nasusunod. Siya ang ating pinaglilingkuran at ino-honor. Siya ang ating pari na kung saan siya ang magkokonekta sa atin sa abundance ng blessing ni Yahweh. Siya ang magkokonekta sa atin sa tuwing tayo ay nagkamali at hihingi ng tawad kay Yahweh. At in the end, iyon po yung kailangan nating pagdesisyonan ngayon. Pagtitiwalaan po ba natin yung Melchizedek ng ating mga buhay? Naanyayahan ko na po ang worship team. Sabi po dito, the King of Sodom says, take what the world offers. Ibibigay ko to. Ako lang ang sundin mo. Pero yung hari na yung royal priesthood na galing sa order ni Melchizedek, anong sinasabi sa atin? Receive what God provides. Anong gusto natin? Yung ibinibigay ng mundo natin dito o yung ino-offer ng Panginoon sa atin? Marahil hindi man iyon mas maraming pera, marahil hindi man iyon yung mas komportableng buhay, pero iyon yung buhay na magdudulot sa atin ng pangmagpakailanman. Pwedeng hindi magiging engranding buhay na ipinapakita ng mundong ito, lalo ngayon. Ang dami na nating makikita sa social media bukod sa kay This is Lance. Ang daming pinapakita, bahay ni vlogger na ganito. Ang ganda naman, wow, sana naman magkaroon ako ng ganon. Outfit ni ganito, ang ganda-ganda naman ng suot niya. Ay, pampawala ng stress ni ganitong vlogger, ay, ang dami niyang binibilang na pera. Ang dami nating pwedeng maging hari sa mundong ito. Mga taong gusto nating tularan. Pero sila ba talaga ang magbibigay ng buhay na walang hanggan? Sila ba ang magbibigay ng kayamanan sa kalangitan? Malamang po hindi. Kaya bago natin hangaan ng mga tao sa mundong ito, parangalan natin ang Panginoong Yeshua.
Bago natin unahin ang paggaya sa mga iniidolo nating influencer, hayaan natin impluwensyahan na lang tayo ng Panginoong Yeshua. Ito po yung choice na kailangan ginagawa natin araw-araw. Sa bawat tagumpay, sa bawat pagkabigo na nararanasan po natin, ang idedeklara natin, ang Panginoong Yeshua, ang hari ng aking buhay. Meron kang na-receive na blessing, Panginoon, salamat. Ikaw ang hari ng aking buhay. May pinagdadaanan tayong pagsubok, Panginoon, malalagpasan ko ito dahil ikaw ang hari ng aking buhay. At dahil ikaw ang hari ng aking buhay, pararangalan kita. Panginoon, pararangalan kita. Paano? Maraming pamamaraan. Bigay natin ang mga handog, paglingkuran natin siya, pero lalo't higit, mamuhay tayo ng ayon sa katwiran ng salita ng Panginoon. Mamaya, recognition, awarding ng Shabbat School. Mga bata, tandaan nyo, ang award na iyan ay hindi lang parangal dahil sa mga paghihirap nyo, dahil sa talino nyo, dahil sa galing nyo. Iyan ay parangal na ibinibigay sa Panginoon. Anumang mga tagumpay ng buhay, itataas natin ng parangal sa Kanya. Dahil siya ang ating hari, siya ang ating tunay na Diyos. Amen?